tayo. Napansin nyo yung dating post na sinabi ko, pray with me. Diba yung against earthquakes, flooding, tornado, lightning, sinkhole, ano pa, earthquake. Tingnan nyo ang Matthew 24. So, pasama ng pasama ang mundo, pero huwag kayong matakot dahil napagtagumpayan na ni Kristo lahat yan para sa atin. Kaya lang, meron lang gusto ituro si Christ, bibilisan ko lang sa isang senaryo na nagkaroon ng problema yung mga Galileans at yung mga taong Galileans naman na walang problema. Ang tao, pag nakita nilang nasa problema ka, madalas hinahatulang ka na walang yung bang tinatawanan, hinuhusgahan, tinitingnan ang kalagayan mo pag ikaw ay nasa kapighatian. Ang sabi rito sa verse 2 ng Luke chapter 13, and Jesus answering and said unto them, suppose ye are Galileans, were sinners above all Galileans. Sabi ganyan, because they suffered such things. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ng makasalanan kaysa sa lahat ng mga Galileo dahil sila ay nangabata ng mga bagay na ito. Ibig sabihin ba mas makasalanan yung mga taong nabiktima ng lindol kaysa sa mga taong hindi nabiktima ng lindol? O nagkaroon ng sakuna yung ibang Galileans, tapos sila naman yung iba doon, inaakala nila na hindi sila masyadong makasalanan. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanila? Na hindi naging biktima ng sakuna, hindi naging biktima ng lindol. Pakinggan nito, sinabi niya, I tell you nay, King James po to. Verse 3, except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y magsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong paraan. Nakita nyo, no? Regardless kung ikaw yung biktima ng lindol, regardless kung okay ang buhay mo rito, halimbawa, iba taga Cebu, na lindol, tapos yung dito sa Metro Manila, hindi. Ibig sabihin ba, mas makasalanan yung mga taga Cebu? O kaya yung mga taga Metro Manila? Hindi. Hindi po ganon ang tingin ng Diyos. Kaya sabi niya rito, nagbigay siya ng site ng earthquake, or those 18 upon whom the tower in Siloam fell and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwell in Jerusalem? O yaong 18 na naglakpakan sa muog ng Siloe at nangamatay, ay inaakala ba ninyo na sila'y lalong salarin kaysa sa lahat ng taong nanganahan sa Jerusalem? Tingnan niyo ang tanong niya. Ngayon, ano sabi niya sa verse 5? I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y magsisisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan.
So nakita nyo ano yung senaryo ng mga Galileans na namatay sa lindol. Parang Ruby Tower. Namatay sila doon. Ibig sabihin ba, porket namatay sila, makasalanan na sila? Mga kapatid, practical lang tayo sa aral ng salita ng Diyos. Sino ba tayong hahatol? Alam nyo kung anong natutunan ko rito mga kapatid? Sariling paghahatol. Dahil ang sabi sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Anong katapat nun? Pagsisisi natin sa kasalanan. Kasi kinumpare ni Jesus Christ yung mga Galileans na nagsasabing, oy, hindi kami masyadong makasalanan. Hindi katulad ng mga namatay na lindol. Hi, Mami. Na lindol. Kaya namatay. Kaya mas makasalanan sila kaysa sa amin. Pero ano sabi ni Jesus Christ? 2 times niya sinabi, I tell you nay, but except ye repent. Ye, pangmaramihan. Ye shall all likewise perish. Huwag tayong matuwa kung may kagalit kayo sa Cebu, nilindol. Huwag. Binigyan ka ng chance mabuhay. Sa Metro Manila, hindi lumindol. Dapat tayong magpakumbaba. Dapat tayo magsisi. At may pangako ang Diyos, didinggin niya ang panalangin. Karamihan ngayon, ayaw ituro ang repentance. Nakakalungkot mga kapatid. Ano ang tip? Si John the Baptist dumating ho, nagpabautismo ng mga tao sa kanya. Sabi niya, ito ay bautismo sa tubig para sa pagsisisi. I will baptize with water unto repentance. Mga kapatid, ito na yung panahon habang buhay pa tayo. Habang maganda pa ang ating kalagayan or masama ang kalagayan, minsan nga mas nakakaintindihan Diyos pag masama kalagayan mo. Kasi nakita mo yung limitasyon mo. O limitasyon natin, nakikita natin. Kung ganun nga. Pero anong gusto ng Diyos, mga kapatid? Magsisi. I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y magsisisi, ay mga mamatay kayong lahat. Gayon ding paraan. O halimbawa, tinawanan mo, buti nga, nalindol sila. Mga kapatid, tandaan nyo yung sinabi ni Jesus, babawi yan ang Panginoon. Hindi po pwede yung hindi tayo nagsisisi. Tapos sabihin natin, ay ako, hindi ako masyado makasalanan. Yun talagang, excuse me to use the word, yun mas tarantado sa akin. Mga kapatid, tama ba yun? Walang banal ni iisa. There is none righteous. No, not one. The best niya mga kapatid, magsisi tayo ng kasalanan. I hope this serves a good lesson. Verse 2 to 5 says, and Jesus answering and said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above other Galileans because they suffered such things? Sipin nyo yun, ha? I tell you, nay, except ye repent, ye shall all likewise perish. Sa verse 4, of those 18 upon the tower of Siloam fell, and slew them. Think ye that they were sinners above all men that dwell in Jerusalem? Sipin nyo, nagtanong ang Lord. I tell you, nay. 2 times yan, ha? Verse 3 and 5. Except ye repent, ye shall likewise perish. Kaya ito, inulit ko lang basahin, baka malimutan nyo. Verse 2 to 5. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala ba ninyo'y na mga Galileyong ito ay higit ng pagkamakasalanan kaysa sa lahat ng Galileo dahil sila'y nangabata sa mga bagay na ito? Verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, datapwat malibang kayo'y
mangagsisisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayong ding paraan. Verse 4, O yaong 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe at nangamatay, ay inaakala baga ninyo'y sila'y lalong salarin kaysa sa lahat ng mga taong nanangahan sa Jerusalem? Mga reliyoso, huwag tayong hipokrito, huwag tayong maging reliyoso, magkaroon tayo ng pananampalataya, kasi ang reliyoso sa iyong sarili lang yun. Pero yung pagiging mapananampalataya, nagbabasa ng salita ng Diyos, sinusunod yung salita ng Diyos, alam nila ang kalooban ng Diyos. Dahil ang Lord ay hindi basta-basta. Pinangako nga niya sa akin at sa ibang Kristiyanong nagmamahal sa salita ng Diyos. Pakinggan ninyo. So shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, shall succeed in the thing for which I sent it. Nakita niyo, no? Napakaganda ng sinabi ng Biblia sa Isaiah 55 verse 11. Ang aking wika ay lalabas mula sa aking bibig. Hindi to babalik na walang kabuluhan, ngunit tutuparin kung ano aking layunin at magiging tagumpay sa bagay kung saan ko ito pinadala. Nakita nyo? Ang Bible po ay makapangyarihan, ang salita ng Diyos. Kasi ang Bible ay salita ng Diyos. Mga kapatid, wala nang ibang libro na binigay ang Diyos na talagang tapat sa pangako. Magsisi na tayo ng ating kasalanan. Sabi nga ni Pablo, ikwento ko na lang sa 1 Corinthians 1:17-25. Ang salita ng Diyos ay hindi nakukuha sa galing ng pananalita o sa dami ng mga verses na alam mo. Alam mo kung ano? Makapangyarihan to sa taong nananampalataya, nagsisisi ng kasalanan. Kaya tayo, mga kapatid, sinabi ko tayo, hindi kayo, hindi sila, hindi ako, hindi ikaw. Tayo. Dapat panatilihin natin ang kaligtasan, ipamuhay natin. Magsisi tayo ng kasalanan. Hindi natin kaya magbago mag-isa. Hayaan mo ang Holy Spirit sa pangalan ni Jesus, baguhin ang suliranin ng buhay natin. At kung tayo naman, mga kapatid, ay may kakayahan tumulong sa mga biktima sa Cebu o kaya dito sa Taal, wala naman na biktima sa may Taal, pero pag-pray natin sila. Kasi mga bagay na hindi natin kaya, Diyos lang ang makakagawa. Kasi, kaya gusto ni Lord, Diyos lang, kasi ang tao, pag nakatulong, minsan nanunumbat, nagyayabang pa. Umiihip ng trompeta. Yung kayabangan, alisin sa katawan, alisin sa ating isip. Hanggang dito na lang po ang ating devotion. God bless. God bless.